Mga kapatid, magandang dapit hapon po sa inyong lahat. Dahil po sa ito'y hapon na rin dumating, ito pong Suzuki minivan po na ito. Bibigyan ko lamang po kayo ng kaunting primer lang muna. Dito, primer lang muna. Kung ano ang mga aayusin natin dito. So una na po, aayusin natin dito ay yung overheat niya, low power, at yung kapag ka nag-aircon, yun nga, nag-overheat din, at lalong naglo-low power, at hindi talaga magamit ng maayos. Ngayon, ipapakita ko lang din sa inyo yung pagkakabuo dito sa minivan po na ito. Yan. 220,000 po ang bili nung may-ari nito dito sa minivan na ito. Ngayon, samahan nyo ako dito ng konti para maipakita ko lang sa inyo yung mga pinutol dito. Ito, pasok ka, honey. Ayan. So ito yung dito kasi pinutol yan. Ayan, dito ang putol niyan. Ayan, tingnan nyo naman yung pagkakapintura, no? Maganda tong pintuan nito, automatic. Ayan. Galing, no? Pero wala sa alignment kaya nagbabangga-banggaan yung pintuan saka itong poste. So dito kasi pinuputol yan sa Japan eh. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung final nila dito sa loob. Halika dito, pakita ko sa inyo. Ayan. So dito, natural naman yan. Kung talagang medyo messy yung trabaho ng builders nito, ayan, ganito talaga makikita nyo. Puro kalawang. Pero ang isang matindi dito, mga kapatid, ayan na po. Oh. Hindi ko lang alam kung talagang welder ba ang gumawa nito. At hindi ng pagkaka-welding. Diyan po kasi pinuputol yan. Pag gano'n yan, no? Putulin yan gano'n. Ayan. So ito, final product na nila yan. Pinutol-putol. Hindi nga lang po talaga makinis. Hindi maganda. Pati dito sa taas, ito yung putol niya, oh. Ayan. Oh. So ito yung sinasabi natin na kapag ka talaga hindi okay yung builder, ganito ang mabibili nyo. Kaya ang sinasabi ko po, pag bibili kayo, piliin nyo talaga yung magandang klase na. Pangarap nyo, pag bibili kayo, siguraduhin nyo yung mabibili nyo maganda. Hanggat maaari, lumaban kayo ng bukasan. Kasi nga, nandito yung mga chismis niya nakatago. Tignan nyo yan. Sigurado naman, yung kabila niyan, ganun din. Hindi ko na lang talaga binuksan pa siya. Dito ang dugtungan niyan, oh. Ha? Pansinin nyo, yung masilya, hindi pa talaga nalihan ng pantay. Ayan. Hindi po talaga maayos yung pagkaka-build nito. Kaya swerte, yung mga maayos yung pagkaka-build nila. Diba? Ang sa akin lang po, hindi ko kayo binabawalan bumili niyan. Ang sa akin lang, malaman nyo yung mga safety na kailangan nyong malaman talaga. Kaya kung bibili kayo, pumayag sana yung bibilan nyo na i-check up nyong mabuti talaga yung mga dugtungan na yan. Yung mga siding sa loob, kailangan tanggalin. At kung maganda naman talaga ang pagkakatira nila dyan, ang pagkaka-welding, ang pagkakadugtong, bakit hindi mo bibilhin? At kung maayos nga, pati yung makina. Ito kasi, nag-overheat, low power, kaya ang nangyari, dinala na po dito sa Autorans. At sabi ko naman sa kanila, gagawin ko pong lahat ang aking makakaya dito para maibalik sa dating ganda. Dating ganda, nung nasa Japan pa, ito pong Suzuki minivan po na ito. Dito, tinurnilyo na lang. Tinurnilyo talaga. Ng black screw. Tinurnilyo ng black screw. Ayan, oh. At nung nagtagal ng konti, naglabasan ngayon yung chismis. Masamang-masama ang loob ng may-ari nito, si Kuya Jaime. Sabi nga niya, gawin ko lahat ang aking magagawa. I-convert na rin daw to ng electric aircon para lumakas ang makina. Dalawa po ito. Yung isa dadalhin pa dito sa akin. Unahin lang daw mo nang magawa ito. At maging yung pintura, ayusin na raw namin. Sabi ko, sige po, basta wag nyo lang po ako mamadaliin para po dito sa project po na ito. Ngayon mga kapatid, yung pong vlog ko po ngayon ay tungkol po sa kung bakit abante yung mga shops na mayroong scanner at yung mga shops na kaya nila talagang mag-diagnose ng tama. Bakit yung ibang mga shops ay naiiwan at minsan napupunta pa doon sa mga pagkakataon na nakapanloloko sila na hindi naman nila gusto. Kasi nga, nagiging alatsamba po tayo.
Yan po ang ipapaliwanag ko po sa inyo dito po sa vlog ko na ito. Mga kapatid, tuloy po tayo. Narito po ngayon sa tabi ko itong Suzuki Vitara. Lumang modelo na rin po ito. Ngayon mga kapatid, nagkaroon to ng konting mga issues na hindi po maayos-ayos ng ibang mga talyer. Kasi alam nyo, itong mga Vitara po na ito, napakaselan po nito kapag ito ay tina-timing. Isang ipin lang, dito po sa kanyang pinaka-distributor, ito, isang ipin lang ang mamali kayo dito sa distributor niya kapag ito ay kinalas, mamumroblema na po talaga yung mekaniko nito. Napakahirap niyang i-timing. Hindi ito katulad ng ibang mga makina na nag-electronic. Kasi yung karamihan ng mga naka-distributor pa na yan, yung mga lumang makina, yung iba doon ay karburador pa. Ito kasi, naka-distributor siya, pero electronic na po ito. Meron na po itong ECU. Ngayon, kung wala kang scanner, katulad nung sinasabi nung isang magaling na nag-message sa akin na ako daw po ay masyadong dependent sa scanner, hindi nyo malalaman ang problema nito. Marami nang pinalitan dito, nagpalit ng spark plug, nilinis yung kanyang throttle body, niretiming nila. Hindi pa rin nila nakuha ang problema. Yun po ang isang malaking issues dito na sasabihin ko po sa inyo. Bakit po nakaka-advance yung mga shops na katulad namin na gumagamit ng scanner at marunong gumamit ng scanner? Kasi po, kahit mayroon kang scanner na hindi naman kaya yung ganitong mga problema. Kasi po, merong scanner na nabibili, yung maliliit lang eh. Meron nga po ako dyan eh. Ayan, tingnan nyo po, yan po yung aking lumang scanner. Pero yung scanner po na yan, kulang yan sa kanyang mga sockets. Kasi bawat modelo na dinaanan nitong mga OBD na yan, may OBD1, may OBD2, may mga iba-ibang sockets po yan. At ito pong OBD po nitong Suzuki Vitara na to, ay luma pa po yung socket na ginagamit nito. At ito nga po yun, yung mga socket na to. Kaya, kung wala ka nung mga socket na to, at gamit mo yung scanner, hindi mo rin malalaman ang mga problema nitong ginagawa mo. Tulad na lamang po ng problema nitong Suzuki Vitara na to. Kung totoo yung sinasabi ni Gino, yung nag-message sa akin, na ako daw po ay dependent nga lang daw sa scanner, natitiyak ko na hindi malalaman ni Gino ang problema nitong Suzuki po na ito. Kasi dito po ay na-scan ko na may problema siya sa TPS, Throttle Position Sensor A. Circuit malfunction, high volt. Ganun din naman, ECT, CRT, malfunction, low voltage. So yung ECT, electronic coolant temperature din po yon. Ito po yung issue. Ito po yung sira sa kanya, yung kanyang TPS. Ayan, ipinakita na mismo ng ating scanner, yung TPS sensor. Kaya kung wala kang scanner na magagamit mo sa pag-diagnose ng mga problema ng mga sasakyan na ito, ano po ang mangyayari? Kung halimbawa, ipinagawa ito sa mga shops na wala talagang scanner, or kung may scanner man siya, wala naman siya ng mga special sockets po na yon. Ito ang mangyayari. Siyempre, pagdating ng customer, ang unang-unang sasabihin nila ay, Sir, palitan muna natin yung spark plugs. Kasi palyado eh. Yun po kasi ang issue nito, pumapalya siya. At di ngayon, si customer, dahil sa may tiwala siya doon sa talyer, doon sa mekaniko, nagpalit ngayon ng 4 na spark plugs. Sir, palyado pa rin. Magpalit tayo ng mga high tension wire. Kaya ito, bago na yung mga high tension wire nito eh. Oh. Okay? Kaso, ganun pa rin. Palyado pa rin. No? Sir, linisin natin yung throttle body. Okay, sige, linisin mo para maayos. Linisin ngayon yung mekaniko. Pagkalinis niya ngayon, may problema pa rin. Kaya nga po, si Autoruns, dependent ako sa scanner, lalo na kung pwedeng ma-scan, katulad nito. Kasi po yung iba, wala po silang scanner na katulad po nung ginagamit naming mga talyer. Kasi dapat ang scanner mo, yung powerful at mayroon kang mga special sockets para kahit yung mga lumang models ng mga sasakyan na naka-ECU na, mga electronics na, ay may i-scan mo. Na-check ko na lahat ang timing nito. Okay naman ang timing hanggang doon sa distributor. Binunot namin yan at niretiming namin. Kailangan nga lang nakakalas yung timing cover para makikita mo din yung timing marks ng mga gears natin doon, yung sa timing belt, at pati yung cylinder number 4, dapat yung piston, naka-top dead center siya. So yun naman yung tamang pagta-timing nito.
Ngayon, nung natapos ko na lahat, yung tamang pagta-timing dito, palyado pa rin. Pero bago ko pa simulan yung pagta-timing dito, ito po ay sinaksakan ko na ng scanner. At nakita ko na nga po yung TPS sensor problem po na yan. Kaya lang dahil nga sa ito ay pinakailaman na ng iba, sinigurado namin na yung timing nito ay eksakto at tama. Kasi kung hindi, kahit na makita mo yung problema ni TPS sensor, kung mali pa rin ang timing mo rito, hindi mo pa rin ito maayos. Mga kapatid, puntahan naman po natin itong problema ni Jimny. Ito pong si Jimny, kapag in-start mo sa umaga ang engine nito, talagang sobrang vibration ang nararamdaman ng may-ari nito, si Mrs. Climaco, yung asawa po ni Doc Climaco. Ngayon, in-scan ko po ito, bago pa ito mag-25, no, bago pa magbakasyon, na-scan ko to, at pinalitan ko nga po nung sirang pyesa at ito nga po yung ECT. Ayan. Engine Coolant Temperature Signal Input Malfunction. Ang trabaho po nitong ECT na to, sa unang start mo sa umaga, kapag ka malamig pa, magsesend ito ngayon ng signal or voltage doon sa ECU na kailangan itaas muna ng ECU yung idle nito, yung minor nito, para hindi nga siya nanginginig. No? Kaya nga po, sobrang lakas ng panginginig nito dahil nga po nasira din itong sensor. Hindi po siya ngayon nagsesend ng signal doon sa ECU, kaya mababa yung kanyang idle sa cold start at ang lakas pong manginig. Yan. Ngayon, nung napalitan ko na po ito ng pyesa, itong ECT na to, nakapaglagay na tayo ng bago, nabawasan. No? Yung sa malamig, nabawasan na yung vibration niya, pero kahit mainit, mararamdaman mo pa rin yung vibration po ng engine sa body. Kaya hindi pa rin pwedeng gamitin nung may-ari. Nararamdaman mo talaga yung vibration. Kaya sabi ko nga, sigurado ang problema na nito ay yung engine support. Tignan niyo po mga kapatid ha. Ako po bumase sa scanner, nakita ko may problema yung ECT. Pagkatapos nun, hindi ko na sisisihin yung mga spark plug nito, hindi ko na sisisihin or pagbibintangan sa vibration yung kanyang throttle body, pati yung kung ano man, yung fuel system niya, yung mga filter, hindi ko na yon pagbibintangan doon sa vibration. Kasi yung nararamdaman kong vibration nito ay sa engine support. Ayan. Okay, baka naman sabihin nyo, bago pa yung sasakyan no? Baka mamaya hindi naman sa engine support ang problema. Maayos pa yung sasakyan. Ngayon, ito papakita ko sa inyo. Marami po ang nabibiktima nung ganong thinking na hindi bago pa yung sasakyan, baka hindi engine support yan. Kaya ang nangyayari tuloy, itong si mekaniko, pagdating sa kanya, papalitan ng spark plug, papalitan ng high tension wire, papalitan ng ignition coil, no? Papalitan ng yung mga fuel filter, lahat yan, pati yung throttle body, lilinisin niya. Ang nangyayari, napapagastos lang ngayon yung may-ari. Pero si mekaniko, dahil yun ang trabaho niya, okay lang yun. Di ba? Okay lang sa kanya yun na gawin niya lahat yung mga dapat palitan. Pero bayad siya kasi naging trabaho niya yun. Pero hindi pa rin po nagiging maayos ang trabaho. Ito, papakita ko sa inyo yung pong engine support nito pong Suzuki po na ito. Ito po yung kanyang engine support. No? Alisin ko po itong cover na to at makikita nyo yung rubber. Ayan po yung pinakagoma niya. Matigas na po siya. Pero wala siyang damage, wala siyang baak. No? Wala siyang damage. Pero ito, papakita ko sa inyo. Ito na. Ito na mga kapatid. Kung saan naging problema to. Ayan Nakita nyo? Itong pinaka-cover na to, nakasayad na po ito. Dito. Ayan Sayad na siya. Kaya ngayon, yung vibration ng engine, nararamdaman na po sa body dahil nga po nakasayad na tong pinaka-cover niya. Ayan, pakita ko sa inyo, ulitin ko. Ayan lalo na kapag ito ay nakakabit na doon sa engine, didikit na po yan ng husto. Yan, magdidikit na yan. Kaya ngayon, yung vibration, nararamdaman mo doon sa body. Ang talagang culprit po, yung engine support. At kailangan ko magpalit ng dalawang engine support at maging yung sa transmission support. Kasi yung goma po niyan, pare-parehas po ang lifespan niyan. Kung ito, medyo na-press na siya, papunta rito, na-press na kasi yan papunta dun Kasi yung buhat niyan pa ganyan Tapos nakapatong dito yung engine. Kaya ang tendency niyan, yung goma, ayan, nakita nyo, lumihis yan, bumabang ganon. Okay, yan, diretso talaga yan. Kaya lang ito, nagamit na, mabigat yung engine, bumaba siyang ganon, kaya ngayon pagbaba niyan, itong portion ng bakal na yan, dumitikit dito.
Kaya ngayon nagbabibrate na siya. Karamihan yung mga Montero, ganito rin po ang mga issues. At even yung ibang mga units, katulad nga din po nitong inaayos ko dito, na ganun din, dumidikit din po yung support. Meron siyang sinasayaran, kaya ang lakas ng vibration po ng engine ito at ramdam na ramdam mo doon sa body. Ngayon, pati yung mga tinanggal ko mga support dito, mga sira na po lahat. Kita ba ma? Ayan o. Okay? Pati ito, sira na rin to. Engine support. Ayan o. Eh yung engine kasi, kapag ka balagbag, ito kasi diretso. Ayan. Pero ito balagbag to. Yung tinatawag natin na nakapahalang na ganyan. So itong mga nakabalagbag na engine, kapag kaya na nilalagay mo sa drive, gumagano yan. O kaya pag nilalagay mo sa reverse, gumagano, pumapalo-palo yan. Kaya pag nasira itong dalawang support na to, ito yung sa harap, ito yung sa likod, mararamdaman mo ngayon yung palo. Kasi parang walang nakahawak sa kanya. No? Walang goma na pumipigil ng kaunti doon sa palo niyang ganon. Kaya medyo malakas yung palo na yon, nararamdaman mo ngayon na para siyang kumakadyot. Yan. So engine support lang din. Kaya sabi ko kay Kagreg, walang problema transmission mo. Engine support lang ang problema mo. Lang po Kasi po, gusto pa nga sana niyang ipalinis yung kanyang throttle body. Gusto niyang gamitin namin yung injector cleaner ko. Eh wala naman sanang problema yun, kaya lang magagastusan siya. Pero sabi ko, bawasan mo na yung gastos mo, walang problema ang transmission mo. Bumili na lamang tayo ng mga original na engine support. Kaya po mga kapatid, napaka-importante, yung shop na pupuntahan nyo, dapat meron talaga siyang scanner. At sabi ko nga sa inyo, lagi ko pong binabanggit sa mga nakaraang vlogs ko, kung yung mekaniko nakakausapin nyo, hindi niya kayang ipaliwanag yung problema, yung issue, or kung ano yung pinagsisimulan ng problema nung kanilang inireklamo, medyo pag-isip-isipan nyo rin muna ng mabuti yan. Hindi madaling mag-diagnose, pero kahit paano, mabigyan ka man lang ng kaunting explanation para kahit paano ay hindi ka naman mag-aalala sa gastos din. Kasi tulad nito, kung lahat ng gagawin ay magsisimula kayo doon sa palit ng spark plug, palit ng high tension, palit ng ignition coil, no? Linis ng throttle body, magagastosan kayo ng gusto. Eh ang problema lang pala ay nandoon sa engine support. Kaya po, itong vlog na to ay malaki po ang pakikinabangan nyo dahil halos lahat naman ay mayroong mga sasakyan na di gasolinang engine at even po kahit sa mga diesel engine, ganun din ang nagiging issues. Meron din siyang ECT, meron siyang electronic coolant temperature sensor, meron din siyang throttle body. Wala nga lang spark plug si diesel engine, pero meron siyang glow plug at meron siyang injectors. Pero ganun din, pagdating sa vibration, kailangan malaman nyo muna kung talagang saan nanggagaling. So kailangan, salangan ng scanner, kung may problema, ang iyong mga injectors, malalaman yon sa data stream, malalaman mo rin yung trabaho ng map sensor, yung MAP, saka yung MAF, lahat makikita mo doon at hindi yung pabili ka lang ng pabili ng mga pyesa at papalitan mo. Pagkatapos, tsamba-tsamba lang din naman. Kaya po mga kapatid, sana nakatulong muli sa inyo itong pong vlog ko na ito para at least nakakatipid kayo. Iwas tsamba-tsamba. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa aking channel, kung pwede po sana isang subscribe lang at pakishare po ang aking mga videos. Mga kapatid, magandang hapon at maraming salamat sa inyong lahat.